Hello po, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat po, saan man kayong panig ng mundo. Kumusta? At sa nalalapit na bagong taon, kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay pakikita ko sa inyo kasi maraming nagme-message sa akin na yung tungkol sa van na nilagyan ko ng electrical supply, electric power. Yun daw ending, but biglang gano'n na lang. Sa mga pwede, biglang sabihin parang bitin. So marami nagtatanong bakit daw hindi ko pinaliwanag. So ngayon po, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, kung bago kayo sa aking channel, paki-subscribe na rin, share at mag-like na rin po kayo para dumami pa ang ating mga video na ipopost. Okay po, halika, samahan nyo ako at umpisahan natin. Ito yung ginawan ko ng electrical. Itong Mazda 5 sports van, medium size lang po yan, hindi malaki, maliit lang yan. So 2012 ginawan ko ng nilagyan ko ng electrical power. Ito po, kung mapapasin nyo, nandyan. Dati dalawa yung baterya niyan, pero napasin ko hindi po pala masyadong marami yung dalawang baterya. Bawat isa kasi may 12 volts na 100 amperes. So yan, nakakapag-produce na ng 1280 watt hour. Ayun, nakikita nyo. At yan po ay LiPo 4. Yung pong lithium na magandang lithium na klase, yung LiPo 4 na sinasabi nila. Tapos isa na lang, dati dalawa yan, pinarallel ko para maging 200 amperes, para maging 2560 watt hour ang may po-produce. Pero ang meron lang ako sa van ay yung isang maliit na rep, hindi naman masyado, kahit all time na nakasaksak yan, hindi naman masyadong kumakain ng kuryente. At yung maliit na microwave nandun, kapag lang ginamit mo may papainit ka, pero kahit nakasaksak yan, naka-on, hindi yung masyadong malaki. Pag ginamit mo, ayun, bigla malaki, pero hindi naman all the time ginagamit. At saka yung maliit na yun, yung painitan ng tubig, yung dalawang yan, pag lang ginagamit, mataas yung wattage na ginagamit. Pero ganun pa man, hindi naman masyadong kanyan sa laki nitong baterya. So kaya inalis ko na yung isang baterya. Ngayon, ito pong baterya 12 volts siya, pero kung bubuksan mo almost 13.1, may pasobra yan Ayan, habang ginagamit yan, kinakargahan naman siya nitong solar. Ayan, nakasuporta yung solar. May solar panel ako dyan, tatlo, tagwa 100 watt, 12 volts din yan. So kinonect ko yan, pinagsama-sama ko ng parallel, nasa ganun maging 300 watt sila, 12 volts pa rin. Ayan ang parallel connection. Sa ngayon lang nagkaroon ng araw. Sa loob ng isang linggo halos walang araw. Ngayon sumikat ang araw. Testingin natin, hindi naman ganong kalaki ang naipoproduce nila dito sa baterya. Pero yan siguro maganda yan sa Pilipinas, dahil palaging maaraw doon. Ngayon, ang pagkakonect ko po dyan, ito kasi DC, ang tawagan nila DC, So, kaya tayo nangailangan ng inverter. Sapagkat kasi yung mga paggagamitan natin ay mga AC yan. Ibig sabihin 110 volts yan. Kung sa Pilipinas 220, dito kasi sa amin 110 volts. So ang DC ay 12 volts lang. Para ma-supply niya, gagamit tayo ng inverter. Ayan. So 4,500 watt, malaki na yan. Tapos i-invert niya sa 110. Ayun, may bus bar doon. Kapag in-on mo itong pinaka main switch, yan ang pinaka main switch nila. Ayan. Tapos itong sa solar, para umandar yung solar, i-connect muna natin itong battery dito sa solar charge controller.
ito yung mag-handle sa dalawa. So kapag ka nag-install kayo, ito kasi sa solar, ito sa battery na mga breaker switch nila. So palaging inuuna yung battery. Pag ganoon mo yun, ayun, lalabas na doon. Ewan ko kung nakikita nyo, 12.6. Ngayon, 12.6 yung battery sa ngayon. Ngayon, pag ganoon natin itong sa solar, ayun, lumabas. Ayun na nasa gitna. O, naging 13.2 kagad yung ano. Napasin nyo? Sandali. Ayun o, naging 30. O, kumakarga kagad. Lakas na kumarga kasi na-on yung solar. So ngayon, itong solar, ayun, nakatutok sa araw. So yan, kinukonekta niya. Ngayon, pag gagamitin natin yung itong battery sa mga AC ko, sa mga appliances, kaya nakita nyo may tatlong outlet, dito sila nakakonect. I-on natin itong inverter. Ayan. So kung napapasin nyo, no, ayan yung inverter, 12.7, 110 yung AC power niya, may 60 Hz. Okay. So ngayon, ito naman yung multifunction digital meter. Minomonitor niya kung ilang watt ang nagagamit ko. Kaya nilagyan ko silang individual dito. Sabagay, individual switch sila sa breaker, mini breaker. Tingnan natin ngayon. Sa ngayon, 0.5 watt. Halos wala. Wala naman talagang ginagamit no? Hindi pa naka-on. I-on natin tong refrigerator ito. Ayan, sa una 148.4. Bababa yan ng bababa. Sa una lang kasi makikita mo dyan. Tapos 122 volts ang ano natin, 60 Hz. Ayun. So ayun ang watt ng rep. I-add natin yung microwave. Ayun, nag-add na yung microwave at saka yung extra outlet. Ayan. Ngayon, pag ginamit mo yung microwave niyan, tataas yan. Kung nakikita nyo, ayun yung microwave, naka-on na yung ano niya, yung clock niya. Diba? So ngayon, ang ginagamit niya, nasa 130, 120, ayan. Nagkukuhan siya, up and down siya. So kasi yung refrigerator, nagsisimulang palamigin yung rep kasi naka-off yan all time So ngayon pinapalamig niya yon, kaya mataas. Pero pag umabot na sa lamig niya yan, bababa ng bababa, ayan, pababa na nga siya Ayan. So ito ang individual switch nila. Kaya ko nilagay din yan, pag lumalabas kami, maglalagay ako ng ilaw. Pwede akong kumonek ng ilaw dyan. So maraming paggagamitan. Pwede ako magluto ng electric grill sa labas, dito, tatayo ko dito yung mesa, tapos kukonek ko doon, makakapagluto ako. So kung makikita nyo, 12.1 pa rin yung baterya ko. Hindi naman yan masyadong, kaya isa na lang ang nilagay ko. Yung dalawa masyado namang malaki na. So kung sa Pilipinas yan, magandang idea yan para sa mga mahilig mag-camping, mahilig mag-land travel. Ayan, meron kang, lalo pa kung malaki yung van mo. Ayan, tagwa 100 watt lang yan. Paano pa kung bilhin mo yung tag 300, 500 watt, tapos meron kang mga apat nyan. Sa Pilipinas, maganda tong design na to. So ayan po yung kinalabasan nung pinakita ko doon sa part 1. Magulo may mga bus bar. Ayan, nakakatulong ang bus bar para sa pag distribute ng power. Pwede pang kumonek dito, ang dami pang bakante So ngayon 106 na lang 105 bumaba. Mamaya yan, mga nasa kwan na lang yan, nasa 30, 35. Ganon katipid. So yan po, yan ang kwan. Sana nagustuhan ninyo itong part 2.
Kung meron kayong tanong, mag-comment lang po kayo sa baba. So siguro kung nasa Pilipinas, yung conversion van, yung matataas, o kaya kung meron ka sasakyan na pick up, yung flatbed tapos wala siyang bed sa likod, yung malilit na pick up na nanggagaling sa Japan o Korea, mag-build ka na lang ng tubular na box na parang meron kang kama, meron kang shower, meron kang kubeta, tapos ganitong design ang gawin mong electric. At maglalagay ka ng mga 12 volts battery, siguro mga 4, basta kumpleto. Ito kasi 2 lang o 3 lang, madalang lang gamitin yung pakulo ng tubig tsaka microwave. Pero pag Saturday kasi meron kaming gathering dyan, yung gamit na gamit yung microwave, lalo na isa-isang nagpapainit. Pero kayang-kaya pa rin itong baterya, kayang-kaya pa rin. Ngayon merong kung iiwanan ko muna titan, babalik sa dati niyang full load, yung 13.2. Although 12 volts yan, 13.2 maximum niya. Okay, kumakarga na sa ngayon. Patayin ko muna sila. Patayin ko na rin to. At pag nagpapatay kayo, inuunan nyo yung battery. Ito solar ang pinakahuli nyo papatayin. Ayan. Okay. So ganun po. Sa bagay, kung iiwanan ko naka-on yung solar para kargahin yung battery, pero puno pa naman yung battery ko eh. Pag ang battery ko umabot ng 11, yan, iniiwan ko naka-on. Ang bilis niyang punuin. Okay po. So kung meron kayong tanong o gusto niyo request, i-comment ninyo sa baba para sa gano'n. Yan naman ang isusunod natin. Abangan po nyo yung susunod kong ilalatag, yung photocell at saka yung ATS, yung automatic transfer switch. Susunod po yun. Pindutin nyo lang bell, yung notification bell at saka all, para sa ganun po lahat ng ipopost ko nagno-notify sa inyo. At maraming salamat sa inyong pagsusubscribe. Hanggang dito na lang po. Mabuhay kayo lahat. Bye bye.